Yes, hello. Welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is October 20, 2025. At pangalawa na po natin itong live stream. Of course, good evening sa aking mga MIBs and mga ka-clear. Okay? So, eto mga clear ha. Kasi meron talagang, hindi naman dahil ginusto lang to, at eto na naman mangyayari ito eh. Pag inimbestigahan, sabihin na mumuliti ka. Eh, ibig sabihin, pag Duterte, dapat hindi imbestigahan. Kasi pag inimbestigahan mo, namumuliti ka. Kasi tatakbo siya bilang presidente sa 2028. Para namang, ano yun? May impunity na kayo? Kasi tatakbo ka sa 2028, dapat hindi ka na imbestigahan? Hindi na ka nasampa ng impeachment? Kasi lahat yan, pamumuliti ka. Diba? But, clear. Ito, gusto ko lang itong impresahan dito. Kasi para malaman nating lahat na hindi ito dahil sa namumulitika, obligasyon ng ombudsman mag-imbestiga. So ito muna unahin natin mga kaklira. Yan. Samuel David, hello, gandang gabi po. Attorney, pabati naman ng happy birthday yung mag-ina. Sabay sila ngayon, October. Okay. Daisy Lou and Arwen. O batiin natin mga kaklira kasi baka makalimutan ko to. Daisy Lou and Arwen, happy birthday to you. Yan, from Samuel David. Thank you po. Happy birthday. Yan, Rene Pogi TV. Ito na. Good evening, Attorney Claire. Hindi po muna mababati ilang linggo na watching from Hong Kong. Tatapo na po ako, Attorney Claire. Yan, Rene Pogi TV. Ayan, okay. So, okay, nasan tayo? Lakihan natin. Ito muna. Civic Group presses Remulla to investigate Sara Duterte. October 20, 2025, 3:27 p.m. So, meron talagang mga civic group na nagsabing kailangan itong imbestigahan. Hindi dahil yun yung gusto niya, kundi dahil obligasyon niya. Okay? Ano? Okay. Ito yung sa akin. Maliit eh. Lakihan ko na. Kalaking ko na. Hindi nyo mababasa. Okay. In a 2-page letter dated October 20, the group said, Tindig Pilipinas, Civic Group Tindig Pilipinas has urged newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Remulla to investigate allegations forming the basis of impeachment complaint. So, hindi lang ito yung confi funds, kundi yung pagkilala niya sa mga assassin. Diba? In a 2-page letter dated October 20, the group said the Ombudsman has the duty. Kaya wag sasabihin ni VP Sara ngayon na namumuliti ka lang to. Obligasyon to. May nagpupush na ito ay dapat imbestigahan. At pag hindi niya ito inimbestigahan, ibig sabihin hindi siya dapat ombudsman dahil hindi siya tumutugon sa kanyang trabaho. Parte ito ng kanyang trabaho. Diba? Has the duty to look into any serious misconduct in the office allegedly committed by the officials revocable by impeachment. Your appointment to the office of the Ombudsman comes at the heels of the darkest era of the venerable institution. With cautious optimism, we hope that your good office will once again be a true protector of the people as mandated by the 1987 Constitution. Sa tingin nyo, hindi tutugon si VP si Ombudsman Boying dito dahil sasabihin lang ni VP Sara na pinupolitika siya. Hindi pwede ganoon. So, di lahat ng tao na tatakbo ng pagka-presidente ligtas na sa pag-iimbestiga? We cannot allow, sabi ng Tindig Pilipinas, we cannot allow a culture of impunity to take root. Yan yung gusto mangyari ni VP Sara. Porket Duterte siya, porket tatakbo siya, basta nag-imbestiga siya, imbestigan siya, lagi niya sasabihin sa tao na pinupolitika lang siya dahil tatakbo siya sa 2028. Diba? Anong klaseng depensa yun?
Eh, merong itinuturo sa yung ginawa mo di umanong krimen. O di sagutin mo. Oh, where actions that threaten our democracy stability and public accountability are simply forgotten or were seen as new acceptable standard of our leadership. Na-normalize ang korupsyon. Diba? Unahin na natin sa Confi funds na hanggang ngayon, iba talaga siya nagsasalita. Maliban lang sa lately, sinabi niya na parte ng kanyang confidential funds, ginamit daw sa pag-iimbestiga si Quezalde ko. Okay, konti lang. Konting ribat lang doon, mga kaklira. Magri-ribat lang ako ng konti. Although sinabi ko na sa inyo to, pero gusto ko ulitin. Sinabi niya sa interview niya, kaya sarap minsan di ba? Ombudsman Boying, yung mga kaso ni Magalong na binasura ni Martires, agad-agad dapat mong buksan ulit dahil maraming ninakaw si Magalong. Oh, wait, tuloy naisip ko Furious Protector. Kasi Magalong is allegedly ADDS. And Ombudsman Martires is allegedly Maka Duterte. Dinismiss bago siya umalis? Well, wala tayo alam dyan. Hayaan na natin yan. So, kung anong tingin niya dyan. Okay. Mamaya, panlima natin mga clear. Mayor Magalong. Meron siyang nabanggit kanina sa pag-usapan natin yan. Okay? Okay. So, ayan. So, hindi ba ibig sabihin nito mga clear? Diba? Wala tayong we should not allow culture of impunity. Dahil Duterte ka? Diba? Lahat ng ginawa mo, dapat hindi na imbestigahan. At sabi mo na politika, pati yung EJK ni dating Pangulong Duterte, pinupolitika siya, diba? Sabi ni Kaufman. So, dapat hindi imbestigahan. Diba? Okay, so yan mga kakli, nakita natin na merong nagpupo sa kanya na dapat niyang imbestigahan to. Okay, Arthur. Yeah, okay. So ito naman ang sagot ngayon ni Ombudsman. Tignan natin Magandang hapon po sa inyong lahat. At Monday again. 11th day in office. Hopefully we can have something going here. Sige. Sir, okay na po ba magtanong? Ako ang pray ko lang mga kakli, dapat mas maging healthy siya sa dami niya magiging trabaho. Dapat mas magpalakas siya. Diba? Maraming umaasa sa kanya. Diba? Ang prayer din natin kay Secretary Boy, nasanay tayo Secretary Boy, kay Ombudsman Boying, magpalakas ka. Be healthy. Stay safe. Diba? Sir, this morning po nag-file po ng sulat para po sa inyo ang grupong Tindig Pilipinas. Yung pala yung binasa natin mga kakli. At least meron tayong konteksto, ha? Okay. Nahihingi po nila kayo na simulan na raw po yung proseso at imbestigahan na yung mga confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan. Pero paakit ko sa opisina bukas para masimulan na. At yan. Ang bilis. Lunes, Martes, paalala natin. Ha? Paalala natin kay Sir Miko Calabano. Yung papel daw iakyat sa opisina ni Ombudsman. Diba? Babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina tungkol dito. Malamang naman yan, fact-finding yan. Fact-finding naman. Neutral naman siya. Naman siya pwedeng agad. Di pa niya nababasa. Ito naman, due process tayo. Hindi sila naniniwala sa tokhang, Hindi sila naniniwala sa tokhang. Hindi sila naniniwala sa pag-violate ng human rights, mga kaklear. Di ba? So, ibahin natin ang panahon ngayon sa panahon dati. Dati, walang hearing. Di ba? Encourage them to fight.
Hindi ganon. Dito medyo process. At saka dito, nakaka-clear, walang planting of evidence. Ha? Walang planting of evidence. Wait lang, mga ka-clear ha. Teka lang ha. Wait lang. Loading. Saan na siya? Tagal oh. Loading. Yan, ilan po. Saan na siya? May papakita na ako. Ito. Okay, pakita ko sa'yo. Baka may mga bago dito, mga ka-clear. I want the law expert to come here and to count the numbers of deaths also incurred by government with his fingers to guide him how many deaths of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it as it waste your time? That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. Planted the intrigues, mga ka-clear. Hindi iyan ginagawa ng Pangulo. Don't forget this. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. Oo, ha? Eksperto siya. Eksperto. We planted evidence. Okay. My prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them, but telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it. Diba? Ang galing gumawa ng kwento. Yun ang style nila. Yan, hindi naman gagawin sa panahon ngayon. Yan ang maiibat. Yan naman nakaibahan. So, pinakita ko ha. Okay, tuloy tayo. So, ito, aaralin. Sisimula yun sa fact-finding. Sir, pwede po ba maharap sa mga reklamo at kaso ng isa pong Vice President? Ang impeachable officer pwede maharap sa kaso. Kaya lang, wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Okay, kasi ganito yan mga clip. Ang Vice Presidente kasi is impeachable officer. Ang position ng Vice President is impeachable officer. So, inahilan tulad ko ito sa isang ombudsman. Okay? Ulitin ko lang ng konti Yung ombudsman dapat lawyer. Okay? Dapat lawyer. Requirement yan. So, isang kaso, yung may tinatanggal kasi deputy ombudsman. So, wag na tayo doon. Doon na tayo sa ombudsman. An example lang naman to sa isang case ng Supreme Court. Ang ombudsman, hindi mo pwedeng ipa-disbar hanggat ombudsman siya. Bakit? Kasi pag hindi na siya naging lawyer, tinatanggalan mo siya ng pagkarapatan niya maging ombudsman. Kasi yung isa sa mga requirements ng ombudsman, tinanggal mo. So, ang maaari mo lang gawin para matanggal siya sa pwesto is through impeachment. Okay? So, ngayon, sabi ni ni Ombudsman Boying, pwedeng kasuhan ang Vice Presidente. Ang may immunity lang from suit ay ang Presidente. Tandaan natin yan ang may immunity lang from suit ay ang Presidente. So, pwedeng kasuhan ng kaso ang Vice Presidente, pero impeachable officer siya, di ba? Sa mangyayari lang yan, pwedeng kasuhan, pwedeng magtuloy-tuloy, but the question is, pwede mo ba siyang ipakulong? Yeah? So, minsan maglalaro sa isip mo Okay, magiging dalawa yung ang isip natin is, pwede mo ba siya ipakulong? Pwede mo siyang ipakulong kasi hindi mo naman siya tinanggal sa pagka-Vice Presidente. Nakakulong siya, pero Vice Presidente pa rin siya. 'Di ba? Parang although si Senator Leila de Lima at that time hindi naman siya impeachable officer, so pwede naman siya talaga ipakulong. Kaya nga nangyari, napakulong. So, tanong na lang, pag kinulong mo ba yung Vice President? Di ba, Vice President pa rin siya. Nandun pa rin siya. Makaka-function ba siya as Vice President? Okay? Kaya, dun papasok. Pwede mo ba ipakulong? O hindi? Pag pinakulong mo ba siya, as if tinanggal mo ba siya sa position?
Isip tayo, mga kaklir. Isip tayo, ha? Isip tayo. Okay. Hindi pa ito nangyayari. First time to. Pero mag-isip tayo. Ang Vice Presidente, in general, hindi siya dapat matanggal sa posisyon maliban lang through impeachment. Pero pwede siyang kasuhan. Ha? Kung mag-guilty siya, halimbawa, plunder. Halimbawa lang plunder. So, pag pinlander siya, no bail. Pasok sa kulungan. Diniprive mo ba siya ng kanyang posisyon? Tinanggal mo ba siya? Hindi naman, di ba? Hindi. Okay? So, pwede ba siyang makulong? Pero she will be functioning as Vice President. The problem there is limited. Hindi siya makakagala. Hindi siya makakagala. Explorer pa naman siya. Di ba? The VP the Explorer siya. Hindi siya makakagala. Limited kasi nakakulong siya. Pero, she remains as Vice President, pero limited yung work niya. So, in a way ba, para mo siyang tinanggalan ng posisyon niya sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso and not through impeachment? So, malaki yun, di ba? Gray area yon. Pero kung iisipin mo, mga kaklir, eto, nag-isip lang tayo, ha? Si VP the Explorer, halos wala sa bansa. Diba? So, sinasabi niya, working siya from abroad. Diba? Kahit daw siya gumagala, nagwo-work daw siya. So, it means, kahit wala siya sa opisina, she can work. Diba? Kahit nasa kulungan siya, she can work. Sabi niya, gamit yung technology. Pwede nga daw, ano sabi natin ni attorney, Ruth? Virtual. Ghost baby. Kasi nasa wala siya eh. Okay. Magiging too technical to. Diba? Kung pag-iisipan natin. Pero syempre, ang igigita mga lawyers niya yan, hindi niya pwedeng i-deprive ng kanyang freedom kasi tinatanggalan mo siya sa posisyon. Matatanggalan siya through impeachment. Pero kung isipin mo, di mo naman siya tinanggal as Vice President, hindi nga lang siya makakagala. Diba? Pwede mo naman siyang bigyan ng internet doon to work. Ginagawa niya nga abroad. Diba? So, yun lang. Idea lang yan, mga klik. Kasi wala pa naman nangyayaring ganito. Diba? So, yun yung sinasabi ngayon ni Secretary Boying. Pwedeng kasuhan, pwedeng madesisyonan. But, ang question is, pwede mo ba siya ma-hold custody? Diba? Kasi baka siya impliedly or it will be considered tantamount to depriving her yung pagiging Vice President niya. Na dapat hindi. Only through impeachment. No? Pero kung isipin mo, di mo naman siya tinanggalan ng pagiging Vice Presidente. Limited nga lang yung movement niya. Diba? Impeachable officer yan. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Pero sir, pwede din po ba siyang maharap? Wait. Ganoon naman eh. Hindi mo naman siya gugustuhin mawala sa opisina eh. Kasi kukulong mo lang siya eh. Diba? Tama ba ako, mga klis? Si Senator Leila de Lima naman, nagampanan niya yung pagiging senador niya, kaya limited lang, diba? Yan lang ha. Si Senator Trillanes, remain as senator. Diba? Hindi mo siya in-strip ng position niya. Hindi mo siya tinanggal sa kanyang posisyon. Yan natin ha. Diba? Tatrabaho pa rin sila. Propose pa rin sila ng bill. Natin. Diba? She remained a senator at the time na siya nakulong. Diba? So yun lang yung tingin ko dyan. Definitely it's a legal question na hindi pa nangyayari. Magiging ano naman to? Case of first impression. Diba? Kung ikukulong mo yan, plunder, no bail, aalaw ba ng court na makulong siya, impeachable officer siya. Naman, tsaka congressman, ano yan, pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan, basta ang korte ang magsasabi niyan. Ang pagkakaiba lang talaga, hindi mo sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ang senador,
Sariling kapwa senador lang ang pwede mag-alis sa kanila. Ganun din ang congressman. Pero ang senador hindi impeachable officer, ah. Oh, ayan na, kung ikaw compare kasi, kung ikaw compare kay senator, mga senator sabi niya, di ba? Si Senator Dili mga nakulong. Senator Dili anis nakulong. Pero nagtrabaho as senator. Di ba? Oh, yung sa ethics nga lang, di ba? Ang pwede sa kanila expulsion, di ba? Pero yun, kung ikaw compare ni ombudsman, yung sa senador, si Senator Reyna de Lima nakulong. Na-allow naman, nakapag-senador pa rin. Hindi mo naman siya dinipende ng function. Although hindi yan impeachable officer. Kapwa congressman lang ang pwede magtanggal sa isang congressman. Yung the usual ombudsman na di ba kadalasan sinususpend, may mga preventive suspension. Yung mga... Hindi rin ang kopyahan sa judiciary. Sa legislature. I don't think it is within our power to suspend anybody na nandyan sa separate branch of government. We leave it up to them because they have their own rules. They have their own rules. Yeah. Ang ombudsman, ito, katulad ng binanggit ko nung nakaraan about Senator Villanueva. Ang ombudsman po, with regard to administrative proceedings, wala po silang power to sanction, to impose dismissal, or any penalty sa mga impeachable officer, sa members of Congress, and judiciary. So kung may criminal case sila, ipapile ang ombudsman laban dito sa mga impeachable officers, including members of the Congress and judiciary, i-endorse lang nila or i-recommend lang nila for filing sa ombudsman. Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan ngayon, the judgment ng kanilang sa mga criminal cases na involved sila. Okay? The Constitution provides them the leeway to make their own rules. Sir, also this morning, nag-file po yung grupo po ng mga farmers sa mangingisda against former Narvacan Mayor Chavin Singson. 149 Okay, mamaya na yan. May chabit tayo susunod. Kukunin kita. Okay, doon tayo kay Sara bago tayo In other words, mga Krim, nung una sabi ni Sara, pinundihan daw yung mga youth program ng AFP. Nung nilaglag siya ng mga taga-AFP, ngayon sinasabi niya, ginamit naman daw sa DepEd. Pinondohan daw niya yung youth. Sergeant Putik, Kasi ganito, remind ko na ng konti, dito talaga medyo delikado si BP Sara. Yung 15 million na inamin ng mga AFP, mga colonel na nagsagawa ng Youth Summit. Tapos sinabi ngayon ni Attorney Powa, si Attorney Powa dapat mag-explain to sa Supreme Court. Si Attorney Powa, sinabi niya na yung 15 million, yung resibo, ginamit niya lang para ma-explain. Kasi na-flag ng COA yung 15 million ng DepEd. So, since wala silang resibo, kinausap niya si Colonel, I forgot, yung security dati niya security dati sa Davao, na sinabi niya sa DepEd. Kinausap niya yon, PM Mayor. Kinausap niya ngayon yung mga mista niya na nagsagawa ng Youth Summit. Humingi siya ng certificate, 4. Diba? So, yung 4 ngayon na summit na yon, ginamit nila Attorney Powa, sinabit sa COA, at sinabi yun yung ginastosan ng 15 million. So, nung nabulgar ito sa House of Representatives, sinabi nung mga colonel, di namin alam na yung certificate gagamitin nila as parang resibo. Wala po silang ginastos doon na 15 million. Kanya-kanya po kaming gastos. Walang ginastos ng DepEd doon. Ang mga kabataan, gastos ng LGU. Yung mga ahensya, let's say, DSWD, kanya-kanya silang gastos. Walang ginastos ang DepEd using confidential funds doon. That's 15 million. Di ba? So, yun yung sasabi ni Sergeant Putik. Okay? Ngayon, sabi niya ngayon, confidential funds para mag-investigate kay Saldico. Di ba sabi niya sa conference, dapat ang Pangulo, pagkagamit ng confidential funds, file agad. Di ba? Pag ginamit mo yung confidential funds mo, mag-investigate ka na dyan, then file agad sa ombudsman diretso. Ang tanong natin, sabi niya, admission niya, mag-investigate ng laptop na may anomalya nung panahon ng tatay niya. Diba? Panahon ng tatay niya yun, kay Liling Briones yun.
Hindi sa panahon ni PBBM yun. So, inimbestigahan niya yun, SunWest. Oh, ang SunWest, gusto niya kasing ilaglag si Congressman Saldico without knowing na yung transaksyon na yun sa panahon ng tatay niya. Kung saan, yung PSDBM na siyang nag-procure bata ni Senator Bongo. Yun yung the same DBM, PSDBM, na merong anomalya kasabwat sa Pharmally. Oh, okay, sige, using your confidential funds, how much, di ba? Using your confidential funds just sa DepEd, sana sinampahan mo na agad ng kaso. Si Saldico. At the time na na-discover mo yun. Ba't di ka nagsampa? Ba't ngayon ka lang nag-iingay? Diba? Ngayon, sasabihin niya, imbestigahan niyo to. Yeah, akala ko ba na-imbestigahan mo na using the confidential funds? Nasaan yung dokumento mo? Actually, mga clear, ito, na-flag na ng COA. Kaya nga hindi na kailangan imbestigahan pa Na-flag na to ng COA. Kaya nga sinampahan ng ombudsman. Kaya nga sinampahan ng ombudsman si Liling Briones saka si Christopher Lau regarding dyan sa anomalyang laptop. Di niya yun alam. Akala ko ba nag-imbestiga siya using the confidential funds? Di ba? Ombudsman pa yung nag-initiate mag-file laban kay Secretary Liling Briones and Christopher Lau. Ba't hindi mo gawin yung advice mo na dapat magsampa agad diretso sa ombudsman or sa DOJ? Nasaan yung case? Diba? Nasaan yung case? The more you talk, Sarah, the more na nahuhuli kasi sinungalingan mo. Yun, Joy Canonisado. Okay, mga ka-clear. So, meron tayong susunod din paputulin ko dito si Ombudsman. Si Ombudsman Boying. Ombudsman Boying. Kaya tingnan ko lang po yung mga titignan ko yung mga video ko para hindi mawala. Baka matanggal ko Si Ombudsman Boying, hindi ko natatanggalin dito kasi siya yung susunod nating topic. Pero, tingnan mo natin itong kay Chavit. Kaya pala, mga kaklit. Teka natin, magpapatingin muna ako. Doon sa mga nandito nag-like, sa almost 5,000 live views, click nyo na po yung like. Click na yung like. Tapos, subscribe na yung mga bago. And of course, share. Mga kaklit. Thank you, aking mga MIBs. Nandito si Takumi Shirkanzaki, Tatay Gis, Maylin, Mariana Nale. Nakita ko kanina si Rudy Manuel. Saka sino ba nakita ko kanina? Si Trexie Villa yata, nakita ko na rin, Si Takumi, oo. Sa mga clips, si Lemon. Baka hindi ako mabati, Of course, Addictus Rex. Okay, Shiro. Teka lang mga clip, mapasano, matangkol muna to. Salamat muli kay Rodi Oquendo sa sticker, si Sakura Hanae or Hanay. Salamat pa, babati po mama ko, Rosalie Pasqua from Rose Ann. Mami, Rosalie Pasqua, thank you. Mami Ida Masuka, thank you rin po. And Mami, nakalimutan ko si Auntie Amethyst Bayabaw. Okay, yan, si Rose Ann, from Rose Ann. And of course, Kiko Castro, yung AFP certificate pa lang as evidence, dali na si VP. Yun na nga. Kaya sabi natin, nako, lagot na. Huwag kang, kaya VP, Sara, lagot na. Huwag gagamit ng fake documents. Alam mo naman natin, mahilig sila sa fake. Unang-una ng fake. Bahala na sila kay Marites Piatos, etc., etc. Pero, tandaan natin mga ka-clear, na fake sila sa blotter. Yung palang fake na document. So, alam natin na mahilig silang gumamit ng fake. So, dito sa Ombudsman, VP Sara, huwag kang gagamit ng peke. MacSafe, anong gusto ng BP? Matulog din si Ombudsman Boying tulad ni Martires na walang ginawa buong termino niya. Yun na. Okay mga clear, see you in a while. Bye-bye. Thank you.